Matapos nating i-explore ang ganda dito sa bayan ng Pinukpok ay hindi pa dito nagtatapos ang ating Kalinga adventure. Dahil ngayon, nakahanda na naman tayong tumuklas ng panibagong rason kung bakit nga ba kahanga-hanga ang lalawigan na ito. Ang ganda ng bundok na to, oh. Perfect yung pagkaka-round niya, yung pagkakabilog niya. Ang next destination natin, ang makasaysayang bayan ng Labuagan. Dito kasi tayo magpapalipas ng gabi. Pero bago natin marating yan, ay babaybayin muna natin ang daan na sakop ng Tabuk City na siyang magiging gateway natin patungo sa susunod na yugto ng ating paglalakbay. Habang binabaybay natin ang kahabaan ng daan dito, hindi lamang simpleng biyahe ang ating mararanasan. Masisilayan din natin ang mga cultural sites, Naning Heritage Village, Tabuk Kalinga, at mga pamanang istruktura na sumasalamin sa mayamang kultura, tradisyon at matatag na kasaysayan ng mamamayan ng Kalinga. Kaya ano pang hinihintay natin? Ihanda na ang inyong mga sarili para tuklasin ang kagandahan ng Kalinga. Tara, let's! Ayan. Kailangan natin dumiretso pala. So mali pala yung dinadaanan ko nga talaga doon mo. Ito yung nasa mapa eh. So, hindi na pupunta ng Tabuk proper. Oh. Bulanao, Tabuk proper. So paano tayo? Pasil, Balbalan, Lubugan, Tinglayan. Okay. So pag ito, diniretso nyo yan, papunta ng town proper ng Tabuk City. Ito, pag diniretso natin, ito yung papunta ng Tinglayan. So kailangan lang natin diretsuhin to. Hindi na tayo dadaan sa mismong town proper. Doon ang Tabuk City. Siguro dyan, di ko alam kung saan dyan. May bundok pa na nakaharang eh. Sige, ano lang kayo, bigyan mo lang din sila. Anong pangalan nyo? Gerald JB. Precious, magkakapatid kayo? Magbabarkada. Sa kayo galing? May ilog din. Pwede maligo doon. Sige. So, ang sunod na bayan dito sa Tabuk City, yan na, Labuagan. Oo. Sige, habang maaga. Maraming salamat no. Shoutout sa inyo. Sige. Ay, marami pa pala tayong madadaanan dito. Wow, napakalawak ng ilog dito. One way lang siya. Mukhang nag-collapse yung daan dito ano kayong tao? Yun ang dami naliligo. Puro mga bata. Ang sayo maligo doon may mga kubo lang, may mga cottages dyan sa kabila. Dito malamig-lamig dito. Biglang lamig dito kasi yan ang mga yung mga puno na yan. Nagsisilbing filter ng init ng hangin. So dahil sa mga puno na yan, nagiging malamig yung pakiramdam ng mga bumabiyahe dito. So, 3:00 ng hapon. Sana dito may harapan maghanap ng tutuluyan natin doon. At sana bukas, mapuntahan natin yung mga dapat natin puntahan para makauwi tayo ng mas maaga. Ang ganda ng bundok na to. Perfect yung pagkaka-round niya, yung pagkakabilog niya. Ang ganda, nakakatuwa. Yung niya, yung corner niya rito pag so solid na bato yan. Nakakatuwa yung bundok. Wow! Balikan natin to. Ito yung tunnel dito. Di ba? Hindi ko expect na madadaanan natin dito yun. Dito pala yun. Barangay Lukog, Sitio Balatok, Sitio Asin. Ganda ng daan dito. Wow, ganda ng doon sa baba. Paliparan nga natin ang drone. Ganda ng doon sa lugar sa baba. Kung wala tayong makitang magandang spot. Anong lugar na to? Anong lugar? Bagong Bayan? Pati yan? Balatok. Balatok Rest Terraces.
Ganda no? Bagong bayan. Kaso, dali, ikot ko. Wow! Solid. Napakaganda ng lugar. Ito, ang Sitio Balatok. Matatagpuan sa Barangay Lukog na sakop ng Tabuk City. Matatanaw mo ito mula sa kalsada at kapansin-pansin dahil sa rice terraces na nasa tabi ng munting nayon. Kaya hindi ko maiiwasan na tumigil at pansamantalang mamangha sa ganda ng lugar. Habang pinapaliparan ko ng drone ay nahagip din ang ibang rice terraces sa lugar na sakop naman ng Barangay Bagong Bayan. Ay grabe, pinakaba ako ng drone ko na to. Sobrang pinakaba. Bigla ba namang ano? Exit yung application, nakala ko natake na ng ano, ng ibon. Barangay Bagong Bayan. Ito Barangay Bagong Bayan. Itong lugar na to. So dito, unti-unti tayo umaakyat. So nasa bulubunduking bahagi siya ng Kalinga. Ganda no? Napakasinik ng ruta na to. Mag-aalas 4 na. Naning Heritage Village, Tabuk Kalinga. So may Heritage Village din sila dito. Hindi na natin madadaanan yan, gagabihin na rin kasi tayo. Pero yun yung mga pinaka-preserved na lugar dito sa Kalinga. Meron sila dito sa Tabuk City. At grabe din yung lakas ng hangin dito. Medyo nagkaroon ako ng takot doon sa pagpapalipad ko ng drone kanina nung bigla siyang nawala sa transmission. Kaya hindi ko pwede grabe yung hangin no, napakalakas. Ganda. Grabe. Pakaganda nun na. Ganda ng view sa baba. Sayang. Hindi ko tinignan yun. Maybe someday. Para may dahilan tayo na bumalik dito. Magandang lugar na na-miss natin napuntahan. Hindi naman kasi lahat yan mapupuntahan natin eh. Wow! Ang ganda! Oh! Solid! Ganda naman natin sa likuran natin, no? Yun, no? Yung tunnel na yun, no? Di ba? Daanan natin. Yun, no? Binutas yung bundok na bato. Para maging daan. Maging lagusan. Papunta dito sa kabilang bundok. Ang daming, palayan sa ibaba. Dito sa left side natin. Titingin ka sa may ilog. Ganda ng mga bahay dito, no? Parang bumalik sa nakaraan. Ay, tindi ng daan na to. Wow! Ang ganda. Yan o. Ang ganda ng mga palay nila o. Green na green. Diba? Pakaganda. Ayun o. Dito may mga rice terraces pa sila dito sa part na to. Talagang na-preserve nila yung ibang kinaugalian nila dito. Itong ilog na to, parte pa rin to ng Chico River. So ito na yung Pasil Bridge. Wow! Ganda no? Pataas ng tuloy na to. District Highway, Mountain Province, Kalanan, Pinokpok. Ito na yung highway na magdudugtong papunta sa Mountain Province. So, expect na natin na malamig na tong lugar na to. Oh, another tunnel. Solid adventure. So, pagpasok natin doon sa may tulay na yon ay simula na ng adventure natin dito. So, nakita nyo ba yung mga dinaanan natin? Magtatanong po, dito po ba yung papunta ng sa Lubuagan po? Sige po, maraming salamat po. Papunta muna po ako ng Lubuagan, baka doon kasi ako tutuloy eh. Sa po kaya, yung Awitson na may pwede kayo mag-stay doon? Sige po. Sige. Malapit lang din po yun sa mismong town proper.
Sa Labuagan. Sige po, ma'am. Sige po, thank you po. So, tama, ang tinutunto natin. So, 200 daw pa kaliwa. 200 daw pala to na magsasanga mamaya. So, pagdating doon sa may daan na yun, magtanong tayo. Buti na lang, dala natin yung mas ano pa kay Google Map. Local knows! Saan papunta to? Saan papunta to? Pasil. Pag ito, Labuangan. Malapit na. Sige, thank you. Ha? Doon sa taas? Sige, thank you. Pero, dire-diretso lang tayo. Kasi yung isa papuntang Pasil. So, welcome to Pasil. Oo, yun ang Pasil. Oo, para din siyang heritage site. So, dito sa may kanan natin, yung bayan ng Pasil. Ayun, oh. So, may mga heritage, rin dyan. Yun. Malapit na yung Tinglayan. Ayun, oh. 27 kilometers na lang. At yung Balbalan. Ito yung Balbalan, Kalinga, Abra Boundary. Wow, ang ganda ng mga mountain range. May mobile bar sila dito. Ito yung pinaka-kampo nila. Second Kalinga Mobile Force Company. Second PMFC. So shoutout sa lahat na nandyan at sa mga sir natin. Mabuhay po kayo. So yun din yung nasa Tinglayan. Meron din mobile force doon na nakapost. Yung dadaanan natin bukas yun. So, malapit na yung Tinglayan mula rito. 27 kilometers na lang pala. So malapit na tayo sa Mountain Province. So dito, weaving or paghahabi. Paghahabi ang nila dito. Ganda nun nung kawayan. Sorry. Kung may nasabi ako, basta may nakikita ako magandang lugar, nadidistract ako. O magandang bagay. Dito, isa sa mga kultura nila dito, or history nila, pagdating sa yung paghahabi. Wow. Yan. Ang napakagandang. Oh. Ganda ng Kalinga. Okay. Oh. Pukok Viewpoint. Barangay Labuagan, Kalinga. Kalinga Province. Uy, mukhang uulan Ganda naman ng lugar dito. Ito na yung Labuagan. Ha? Shoutout. Shoutout sa inyong dalawa. Anong pangalan mo? Ha? Si Kangay. Ilocano kayo? Ilocano? Anong salita nyo rito? Ha? Libuagan ang salita nyo? Ang ganda May mga campsite ba rito na pwede mag-camping? Pero saan pwede mag-stay dito? Sa Wichon. Sige, pupunta tayo dun. Ito yung magandang lugar dito. Oh, di ba? Ganda. Solid. Tara't mukhang uulan Punta na ako mga idol. Ingat kayo. Ha? Ano yan? Meron. Dali lang, kuha ko. Buti nagtanong ka. Poblasyon Tinglayan, Batong Buhay. So, Cultural Village, 5 kilometers away. Dito na yung papuntang Awitchon. Sir, saan papunta yung Awitchon? Dyan po. Sige po, salamat po. Opo, may karatula boss, may packet po. Malapit na, sir. Sige po. Pwede po mag-stay doon. Sige po. Salamat, sir.
Vegetation enhancement. Yun siguro. May paakyat. So, Awitsun Cultural Village. Okay, let's go. Medyo sira yung daan doon, oh. Ay, laglag na. Ay, yung batil patong ko. Upper Uma. Yun. Barangay Dangoy. Pwede magtanong kayo. Good afternoon po. May ano kayo dito? Nag-accommodate ka. Magkano po ang ano? Accommodation namin. Cut natin yung gamit natin. Sa wakas at nakarating din tayo dito sa Awitsun Cultural Village. Eksakto magtatakip silim na makarating ako dito. Ramdam agad ang kakaibang simoy ng hangin at ang sinaunang kultura sa lugar habang unti-unting naglalaho ang liwanag. Medyo makulimlim na ang kalangitan at mukhang may banta pa ng pag-ulan. Kailangan magmadali para maitayo ang tent na aking tutulugan. Medyo ramdam na din kasi natin ang gutom at pagod. Matapos maitayo ang tent ay gumayak na ako para makapagpahinga saglit. Pagsapit ng gabi ay nagpatugtog ng mga katutubong musika ang staff ng Awitsun at sinabayan din ng pagsayaw. Ang mga musika at sayaw na ito ay isa sa mga identity ng mga taga-Kalinga. Matapos nito ay bumalik na ako sa aking tent para kumain at makapagpahinga na. Napakasarap talaga magstay sa isang lugar gamit ang tent. Mas mararamdaman mo ang presensya ng isang lugar, lalo na pag bago lang tayo dito. Dumaan ang isang malamig na gabi at sinalubong tayo ng isang napakaaliwalas na umaga. Bakas sa kalangitan ang unti-unting pagsikat ng araw. Tila ginto ang bawat bagay na masisikatan nito. Sasabayan pa ng sea of clouds na kumukumot sa ilang bahagi ng Kalinga. Ito ang Awitsun Cultural Village. Matatagpuan sa pagitan ng Pasil at Lubwagan, partikular na sa Barangay Dangoy at Upper Uma. Bukod sa pagiging sikat na atraksyon para sa mga turista, ito ay kinilala bilang Kalinga Center for Culture and Arts. Itinatag bilang National Living Treasure ang cultural village na ito. Binuo sa pagmamay-ari ng mag-asawang Alonso Saclag Sr. at Rebecca Saclag upang manatiling buhay ang tradisyon ng mga taga-Kalinga. Ayon din sa kasaysayan, isa ito sa naging takbuhan at dinaanan ng pangkat ni General Emilio Aguinaldo noong panahon ng digmaan. Dito, masisilayan ang mga tradisyonal na bahay ng mga taga-Kalinga. Ito yung mga Kalinga huts o mga katutubong bahay na gawa sa kahoy at may bubong na pawid. Ipinapakita din dito ang tunay na tradisyon ng tribo sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga katutubong instrumento at pagpapakita ng mga katutubong sayaw tulad ng nasaksihan natin kagabi. Layunin ng komunidad dito na hindi lang maging display ang kanilang kultura kundi maging isang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan, ang Awitsun Cultural Village ay hindi lamang isang destinasyon para sa magagandang tanawin ng kabundukan dito sa Kalinga, kundi isang buhay at patuloy na kultura ng katatagan at mayamang kasaysayan ng mamamayan ng Kalinga. Pagbangon ko ay agad akong naligo at nagkape. Saglit din natin nilibot ang lugar ng Awitsun. Nagmuni-muni habang mas niraramdam natin ang payapang umaga.
Tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig at sariwang simoy ng hangin na malamig ang dumadampi sa ating balat. At sa mga gustong pumunta rito sa Awichon. Awichon. Parang Chay yung siya. Cultural Village Yes, ng sir. Kalinga. So, hanapin nyo lang si Sir JM, best in town. Hanapin nyo lang siya dito. Siya yung talagang napaka-entertaining kahapon nung dumating ako rito. Na pag may mga tanong kayo, mga history, tsaka pagdating sa mga background ng mga taga-Kalinga, tanungin nyo lang si Sir JM. Matapos ito ay agad na akong nagligpit ng aking mga gamit. Meron kasi akong gustong puntahan dito sa Lubuagan bago umuwi. Ito ang Uma Twin Tunnel.